Kabanata 741. Hiniling ba niya sa kanya na lumuhod at tawagan siya bilang kanyang Panginoon? Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Cheryl habang nakatingin kay Daryl. Huwag maging masyadong mapangahas. Nagkibit balikat si Daryl. Mahusay. Hindi kita pipilitin. Maaari kang tumawag sa iyong kasintahan upang itali ako muli. Kahit na may kanta ako. Hindi kita ibibigay sa iyo. Kinagat ni Cheryl ang labi habang nakatitig kay Daryl, napangisi siya ng ngipin sa galit. Ayaw niyang tugunan si Daryl bilang kanyang Panginoon. Gayunpaman, napakasarap ng tunog na kinanta niya kanina. Kung kaya niyang kantahin ang kanta sa entablado kinabukasan, tiyak na magiging mas sikat siya. Bibigyan kita ng 3 segundo. Nakangiting sinabi ni Daryl, kung hindi mo ako tatawagin bilang iyong Panginoon sa loob ng 3 segundo. Hindi ka makakakuha ng isa pang pagkakataon na gawin ito. 3. 2. Mahigpit na kinagat ng labi ni Cheryl, halos damyugo ito. 1. Bigla namang nagpanik si Cheryl at inadyak ang mga paa. Nangako ako sa iyo. Paf, yumuko ang mga payat na binti ni Cheryl habang nakaluhod sa harap ni Daryl. Pinindot niya ang kanyang mga labi at mahinang sinabi, masaya akong binati ka, guro. Si Cheryl ay yumuko kay Daryl na para bang siya ang Panginoon. Ngunit napakaatubili niya itong ginawa. Nakaramdam siya ng kahihiyan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Kung wala siyang bagong kanta para sa susunod na araw, mahuhulog ng husto ang kanyang imahe. Nakangiting tiningnan ni Daryl si Cheryl, nakaramdam siya ng tuwa. Mabuti. Bumangon ka. Mabuting alagad ko. Habang nagsasalita siya, tinitigan ni Daryl si Cheryl. Mayroon siyang isang nakakaakit na figure. Isulat ang kantang iyon. Ngayon, nag-aalalang bulong ni Cheryl. Tumawa si Daryl habang dinampot ang papel at ballpen at isinulat ang buong kanta dito. Pagkatapos nito, inabot niya ito kay Cheryl. Si Cheryl ay nasa ibabaw ng buwan. Inumol niya ito kaagad nang hawakan niya ang papel. Sweet honey, napakasarap ng ngiti mo. Mukhang namumulaklak ang mga bulaklak sa simoy ng tagsibol. Nis, ang tunog ay kamanghamanghang. Natuwa si Cheryl, hindi niya inaasahan na ang bastardo ay maaaring sumulat ng isang mahusay na kanta. Hindi siya bastardo, siya ang kanyang Panginoon. Kumusta ito, mahal? Nagsulat ba ng kanta ang bata? Tumawag si Marcus habang naglalakad palapit sa kanila. Masayang pinupuri ni Cheryl si Daryl. Sumulat si Master ng napakagandang kanta. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito kapag pumunta ako sa entablado bukas. Ano? Sinabi ba niyang Master? Natigilan si Marcus, medyo naguluhan ang isip niya. Matapos ang ilang segundo, hindi na ito napigilan ni Marcus. Mahal, tinawag mo ba ang brat master na ito? Tumanggo si Cheryl at taos-pusong sinabi. Si Master ay isang taong may talento. Parang hindi natin siya naintindihan. Kahit na ang mga tao ng Artemis sect ay maaaring hindi makapagsulat ng napakahusay na lyrics. Bigla, medyo hindi nasisiyahan si Marcus. Ang brat ay malinaw na isang mababang buhay lamang. Paano siya marahil ay may talento? Marahil ay nag-plagiarize siya at inaangkin ang kanta bilang kanyang bagong likha. Naisip ni Marcus na hindi komportable para sa kanyang fiancé na tawagan ang brat master. Ito ay talagang awkward. Bumaantong hininga si Daryl at sinabing, mahal kong alagad, dapat mo ring pakawalan ang aking kaibigan. Oo, bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Paulit-ulit na sabi ni Cheryl. Ilang sandali pa, dinala nila si Jules sa silid. Natuwa si Jules nang makita niya si Daryl, tumakbo siya papunta sa kanya at hinawakan ang braso niya. Mister, ayos ka lang. Hay salamat. Pula ang mga mata ni Jules. Nakulong siya sa isang madilim na silid. At natatakot siya at nag-alala tungkol kay Daryl. Ngumiti si Daryl habang inaalo niya si Jules. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang, okay lang ngayon. Nararamdaman niya na ang Jules ay tunay na nag-aalala tungkol sa kanya. Naglakad si Cheryl papunta sa kanila na naka-high heels. Tumingin siya kay Daryl at tinanong, Guro, taga-Artemis sect ka rin. Sa East Great Continent, ang lahat ng mga taong may talento ay kasama ng Artemis sect. Ang Master ay dapat na bahagi ng Artemis sect dahil nakasulat siya ng napakahusay na kanta. Natigilan si Jules. Tama ba narinig niya iyon? Tinawag ba ni Cheryl si Daryl na Master? Kahit na si Jules ay hindi isang importanteng tao. Naglibot siya sa lahat ng kanyang kabataan. Kaya't napakamay alam siya. Alam niya na ang magandang ginang ay isang malaking bituin na may hindi mabilang na mga tagahanga. Napakaaluf din niya. Paano naging isang alagad ni Daryl ang ganoong karakter?
Napakagaling, nakatitig si Jewel kay Daryl habang iniisip ito. Sinimulan niyang humanga pa sa lalaki. Kabanata 742. Kumaway si Daryl sa kamay at ngumiti habang sinasabi, "Hindi ako taga-Artemis sekta. Matagal na akong nakatira sa mga bundok at kamakailan lamang ako lumabas dito." Ganoon ba? Magalang na sinabi ni Cheryl. "Sa kasong ito, kukuha ako sa kanila upang linisin ang isang silid para sa iyo. Guro, pwede kang manatili pansamantala sa Wealth Dance Hall. Kailangan niyang gumanap sa entablado kinabukasan. Kaya kailangan niyang mabilis na sanayin ang bagong kanta." Napakahusay. Dahil nasa labas na ito, pumayag si Daryl doon. Tulad ng pag-aayos ni Cheryl, sina Daryl at Jewel ay inilagay sa isang marangyang silid sa ikalawang palapag. Pagdating niya sa silid, mabilis na pumunta si Jewel kay Daryl at tinanong, "Mister, bakit ka tinawag ni Miss Marks na Master?" Naguluhan si Jewel, ngumiti ng bahagya si Daryl. "Tinuro ko sa kanya ang isang kanta. Siyempre, tatawagan niya ako bilang kanyang master." "Mister, alam mo ba kung paano sumulat ng mga kanta?" Tanong ni Jewel sa mahinang boses. Ngumiti si Daryl habang tinatapik ang buhok nito, hindi na siya umimik pa. Bago sila matulog, kumuha si Jewel ng tubig kay Daryl upang hugasan ang kanyang mga paa. Inalagaan siya sa bawat posibleng paraan. Napaka-emosyonal ni Daryl. Naalala niya noong siya ay isang manugang sa pamilyang Linden at kung paano niya tinulungan si Lily sa paghuhugas ng mga paa. Hindi niya akalain na balang araw ay pagsisilbihan siya sa parehong paraan. Napakahusay ni Jewel sa pag-aalaga ng mga tao. At siya ay maganda at minamahal. Matapos niyang tulungan si Daryl na maghugas ng paa, pagod na si Jewel, at mabilis siyang nakatulog. Hindi inaantok si Daryl. Naisip niya kung paano makawala doon. Hindi siya makatulog, kaya't tahimik siyang naupo doon sa pagmumuni-muni at paglilinang. Gabi na, at ito ay tahimik. Humirit. Pagpasok pa lang ni Daryl sa estado ng paglilinang, may nagtulak ng pintuan ng walang pabo. Ang susunod na segundo, isang figure ang lumakad na may isang mahabang sable sa kanyang kamay. Ang sable ay kumislap ng isang malamig na sinag ng ilaw. Bumukas kaagad ang mata ni Daryl at nagulat nang makita ang taong pumasok sa kanyang silid. Si Marcus iyon. *6. Ang brat ba na ito ay pumasok sa silid upang patayin ako? Hindi gumalaw si Daryl. Tahimik niyang hinintay ang paglapit sa kanya ni Marcus. Samantala, sa World Universe Continent, sa pangkalahatang dambana ng MA-Sect, ang MA-Sect Master, Aurora, ay nakaupo sa Phoenix chair sa main hall. Ang kanyang kaakit-akit na figure ay nakikita. Ngunit may isang pahiwatig ng ginaw sa kanyang mukha. Ang ilang mga tao ay tahimik na nakatayo sa tabi niya, sila ang matatanda ng MA-Sekta. Sa ilalim ng kamangha-mangha at nangingibabaw na aura ni Aurora, ang kapaligiran sa buong bulwagan ay tila nakalulungkot. Tumingin si Aurora sa paligid at tinanong, "Wala pang balita tungkol sa Junior Sister Serendipity?" 3 araw na ang nakakalipas. Ang mga MA disipulo na nakadestino sa Donghai City ay narinig na ang Abbas Mother Serendipity at Daryl ay nasa away. Pagkatapos pareho silang nawala sa manipis na hangin na kakaiba. Nang marinig niya ang balita, hindi masyadong alalahanin ito ni Aurora. Gayunpaman, wala pa ring balita mula sa Abbas Mother Serendipity kinabukasan. Kaya naglabas ng utos si Aurora na magpadala ng ilan sa kanilang mga alagad na maghanap sa buong komunidad. 3 araw na ang lumipas mula noon. At wala pa ring balita tungkol sa Abbas Mother Serendipity. Sinubukan ng Abbas Mother Maureen na ipaliwanag ang komplikadong sitwasyon. Senior Sister Sect Master, ipinadala namin ang aming mga tao sa bawat sekta. Wala pa ring balita tungkol sa Senior Sister Serendipity. Si Abbas Mother Maureen ay isa sa mga nakatatandang MA sekta, siya ay kalahating 1 taon lamang na mas bata kaysa sa Abbas Mother Serendipity. Siya ay banayad at mapagpakumbaba. Ang kanyang reputasyon ay hindi kasing taas ng Abbas Mother Serendipity. Ngunit sikat din siya, patuloy na sinabi ni Abbas Mother Maureen. Ayon sa aming pagsisiyasat, nawala din si Daryl, at hindi pa rin siya natagpuan. Ano? Paano ito magiging? Nakasimangot si Aurora sa balita at napunta sa malalim na iniisip. Ang Abbas Mother Serendipity ay ang junior sister ni Aurora. At siya ang pinakaminahal ko. Kahit na ang Abbas Mother Serendipity ay hindi partikular na malakas. May kakayahan siya sa kanyang sariling karapatan. Nang si Aurora ay nasa liblib na pagbubungkal, naabot niya ang responsibilidad ng MA sekta sa Serendipity. Sa loob ng maraming buwan,
Pinamamahalaan ng Serendipity ang sekta ng MA sa isang maayos na pamamaraan. Hindi papayag si Aurora na may sakta na dumating sa Abbas Mother Serendipity. Sect Master. Isang disipulo ang biglang lumakad at nagulat na may isang nagbabagong ekspresyon. Magulat. Ang seksyon ng Eternal Life Palace. Si Chester Wilson ay humantong sa libu-libong mga alagad niya rito at nagtipon sa gate. Nagbanta siya na gagantihan ang kanyang asawa. Agad na naging malas ang mga ekspresyon ng ilang matatanda sa bulwagan. Kabanata 743. Hinaampas ni Aurora ang kanyang kamay sa mesa nang marinig niya na 10,000 ang mga disipulo ng Eternal Life Palace sect ang naruroon. Ito ay isang simpleng tap sa mesa. Ngunit ang mesa ay nawasak sa mga piraso. Pagkatapos, si Aurora ay tumayo ng may pagmamalaki na may malamig na ekspresyon sa mukha. Labas tayo at tingnan. Lumabas si Aurora ng mayabang. Ang ilang matatanda, kasama na ang Abbas Mother Maureen, ay nagmamadaling makipagsabayan kay Aurora. Sa labas ng gate, 10,000 ng mga disipulo ng Eternal Life Palace sect ang makikita mula sa malayo. Lahat sila ay nakatayo ng maayos sa pila. Marami sa kanila, isang matikas na figure na nakasuot ng puti ang nakatayo sa isang malaking bato sa malapit. May hawak siyang fan. At mukhang gwapo at malayo siya. Si Chester Wilson iyon. Ang kanyang malamig na titig ay bumuo ng isang matalim na kaibahan sa kanyang kalmado at binubuo ng sarili. Nang magpakita si Aurora, malamig na sinabi ni Chester. Sekta Master Aurora, narito ako para sa isang layunin lamang. At iyon ay para sa iyong alagad. Si Megan. Ibigay mo siya sa akin. Naalala ni Chester ang eksena nang namatay ang kanyang asawa. At sumakit ang kanyang puso. Sa oras na iyon, nakikipaglaban sila sa hukbo ng New World. Kaya kinain ni Chester ang kanyang galit at hindi inatake si Megan alang-alang sa sitwasyon. Umatras ang hukbo ng New World. At hindi nila aatake ang World Universe sa maikling panahon. Paano magpapatuloy na mabuhay si Chester sa kanyang matinding pagkamuhi? Ipinadala niya ang kanyang mga tao upang hanapin si Megan sa Donghai City sa loob ng 2 araw. Ngunit wala silang nahanap. Kaya't dinala niya ang kanyang mga alagad sa pintuang MA sect. Ang mga MA disipulo ay may pangit na ekspresyon ng kanilang mga mukha, nahihiya sila at nagalit. Ang Eternal Life Palace Sect Master ay sobrang mayabang, pinangunahan niya ang kanyang mga alagad na hilingin kay Megan. Si Megan ay tulad ng isang malaking kapatid na babae sa mga mas batang disipulo, siya ay kagalang-galang. Kung ibibigay nila siya sa Eternal Life Palace Sect, paano haharapin ng MA sect ang komunidad sa hinaharap? Si Aurora ay nagmula ng isang malamig na aura na parang siya ay puno ng hamog na nagyelo. Malamig siyang tumingin kay Chester. Sect Master Wilson, nasaan ka sa tingin mo? Sa palagay mo maaari ka lamang pumunta dito at kunin ang aking mga tao ayon sa gusto mo. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, isang matinding presyon ang sumabog sa katawan ni Aurora. Nang salakayin sila ng kaaway. Ang Eternal Life Palace sect ay nakikipaglaban sa tabi ng iba pang pangunahing mga sekta upang labanan ang atake ng New World Military. Ang bawat isa ay lumaki na tulad ng Eternal Life Palace sect. Gayunpaman, ang magandang impresyon ni Aurora para sa Eternal Life Palace sect ay nawala nang dalhin ni Chester ang libu-libong mga alagad sa gate ng MA sect. Ang sekta ng MA ay kilalang marilag at walang bisa. Napatingin si Chester kay Aurora, namumula ang mga mata niya. Napangisi siya at sinabi, palagi akong naging patayo sa anumang gagawin ko. Ang alagad mo na si Megan ay pumatay sa asawa ko. Kailangan niyang mamatay para sa ginawa niya. Hindi ako magsasalita ng kalokohan sa iyo. Ibigay mo lang sa akin. Ibigay mo siya. Ibigay mo siya. Ang mga alagad ng Eternal Life Palace sect ay nakatayo sa likuran ng Chester. At nagsigawan sila ng sabay, malakas ang boses nila. Aw! Ang mga disipulo ng MA sect ay binago ang kanilang mga ekspresyon habang iginuhit nila ang kanilang mga espada. Malamig na ngumiti si Aurora. Sect Master Wilson, hindi ko siya ibibigay sa iyo. Dahil tumayo kaming magkasama laban sa hukbo ng New World. Hahayaan kita sa oras na ito. Dapat kang bumalik sa Eternal Life Island. Mahigpit na ikinuyom ni Chester ang kanyang mga kamao at humakbang. Aurora, kailangang magbayad si Megan sa ginawa niya ngayon. Kailangan mo siyang ibigay sa akin. Kahit na ano, emosyonal ang emosyon ni Chester nang maalala niya ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang mahal na asawa. Mahigpit na kumuyam ang kanyang kamao, heartbroken siya. Nawala ang pasensya ni Aurora, nagyayelo ang mukha niya.
Chester, uulitin ko ito. Sa huling pagkakataon lamang, hindi ko siya ibibigay sa iyo. Umalis ka dito. Si Megan ay wala sa Mount MA. Ngunit hindi siya ibibigay ni Aurora kay Chester kahit na nandoon siya. Tumawa si Chester. Namumula ang mga mata niya. Mahusay. Aurora, hindi ko nais na maging sanhi ng anumang kaguluhan dahil pinaglaban namin ang hukbo ng New World. Ngunit kung hindi mo siya ibigay sa akin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Isang malakas na hininga ng aura ang lumabas mula sa Chester. Gumalaw siya at nagpadala ng atake sa palad sa Aurora. Simula nang magsagawa siya ng paraan sa pag-grafting. Ang lakas niya ay umangat at umabot siya sa level 1 Martial Saint. Ang kanyang lakas at kapangyarihan ay kamangha-mangha. Pagkatapos ay muli, wala ito kay Aurora. Kabanata 744. Gusto mo ba akong awayin? Sa tingin ko ay wala ka pa rin kakayahang gawin iyon. Malamig na sabi ni Aurora habang nakataas ang kamay upang batiin ang atake sa palad ni Chester. Boom! Nang magkabanggaan ang dalawang palad, isang malakas na alon ng lakas ang sumabog. Kahit na ang lakas ni Chester ay umasenso sa pamamagitan ng mga paglukso. Malayo pa rin ito kumpara sa kay Aurora. Ang kanyang atake sa palad ay nagpadala sa kanya ng paglipad pabalik. Matapos siyang mapunta sa lupa, nagsuka siya ng isang dugo. Sect Master! Sect Master! Tutulungan ka namin. Galit na galit ang mga alagad ng The Eternal Life Palace Sect nang makita nila ang nangyari. At iginuhit nila ang kanilang mga espada. Si Aurora naman ay tumayo na mayabang na parang isang engkanto. Nagmula siya ng isang nagpapalumbay na aura. Napanatili niya ang isang tuwid na mukha habang nakatingin sa mga alagad ng Eternal Life Palace Sect bago siya. Sect Master Wilson, kung pipilitin mong maghanap ng kasalanan sa akin ngayon, hindi mo masisiyahan ang kaunting kalamangan, malamig na binalaan siya ni Aurora. Marami sa mga disipulo ng MA Sect ay nagdose ng matinding pinsala sa atake ng New World Army. Ngunit ang karamihan sa kanila ay nakabawi na. Tawa ng tawa si Chester, malapit na siyang mabaliw. He bellowed in a hoarse voice. Aurora, ayoko talagang ipaglaban ka ngayon. Bibigyan kita ng 3 araw. At kung hindi mo ibigay sa akin si Megan, masisira talaga ang isa sa aming mga sekta. Ang mga dumarating sa bibig ni Chester ay nagtulo ng dugo. Ngunit hindi siya malapit ng sumuko. Tumigil sa pagsasalita si Chester, winagayway niya ang kamay niya at tumalikod. Sumunod sa kanyang likuran ang kanyang mga alagad. Si Aurora ay walang sinabi, ipinagmamalaki niya sa buong buhay niya. Paano niya maibigay ang isang disipulo ng MA Sect sa isa pang sekta? Handa siya sa laban kung pipilitin ito ni Chester. Samantala, sa Wealth Dance Hall, sa Great East Continent, mahigpit na hawak sa kamay ni Marcus ang isang mahabang sable habang dahan-daang lumapit sa kanyang target. Nakita niya si Daryl na nakaupo doon na nakapikit. Kaya akala ni Marcus nakatulog na siya. Ang dumating ng bibig ni Marcus ay sumama sa isang malamig, nakasisindak ng ngiti. Dapat niyang patayin si Daryl ng gabing iyon. Paano pa nang ahas ang bata na tinanggap ang kanyang kasintahan bilang kanyang alagad? Pinuri ni Cheryl si Daryl buong araw, sinabi niya na siya ay may talino at maaaring sumulat ng napakagandang kanta. Sinong lalaki ang maaaring makatiis nito nang ang kanilang kasintahan ay pumuri sa ibang lalaki? Sa makatuwid, sinamantala ni Marcus ang kadiliman at lumusot sa silid ng lalaki, gusto niyang patayin siya. Malamig na tumingin si Marcus kay Daryl habang nagmumakmak sa sarili. Paano magiging isang pangmababang buhay na tulad mo ang Panginoon ng aking kasintahan? Sinilip mo pa ang fiancé ko habang nagbabago siya. Dapat kang mamatay. Itinaas ni Marcus ang mahabang sable sa kanyang kamay at hinampes ito pababa kay Daryl. Swoosh! Ang mahabang sable ay bumaba. At ito ay tungkol sa hatiin si Daryl sa kalahati. Klang! Ang katawan ni Daryl ay gumalaw sa mabilis na oras. At ang saber ay lumapag sa dibdib ni Daryl. Gumawa ito ng parang metal na ingay. Bumagsak pa atras si Marcus ng 2 metro. Ano? Natulala si Marcus, nakita niyang lumapag ang saber sa katawan ni Daryl. Ngunit ang lalaki ay hindi nasaktan. Paano ito magiging posible? Ang bata ba na iyon ay isang walang kamatayan? Sak, sak, sak. Ikaw ang kasintahan ng aking alagad. Kaya ayon sa lohikal, dapat mo rin akong tawaging master. Minsan isang guro, palaging isang guro. Paano mo mapapatay ang iyong guro? Nakatayo roon si Daryl habang nakangiti kay Marcus. Sinuot niya ang Celestial Silkworm Armor. Kaya't hindi siya masaktan ng saber. Habang nagsasalita siya,
Iniunat ni Daryl ang kanyang katawan at naglakad papunta kay Marcus. Gayunpaman, ang lalaki ay nagpadala ng atake sa palad kay Marcus nang walang babala. Kabanata 745. Habang papalapit ang palad ni Daryl, laking gulat ni Marcus. Ngunit dali-dali niyang inunat ang kanyang mga palad upang labanan ang atake. Boom! Ang dalawang palad ay nagbanggaan sa gitna ng hangin. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Marcus nang maibalik ang katawan niya. Mayroong isang yelp, at pagkatapos ay nag-spout ng isang suka ng dugo si Marcus na mula ang mukha niya. Pagkatapos ay dumulas siya sa lupa. Labis ang takot ni Marcus nang tumingin siya kay Daryl nang walang laman. Siya ay lubos na walang imak. Ngumiti si Daryl habang naglalakad at malamig na nakatingin kay Marcus. Maaring nakita ko ang fiancé mo habang siya ay nagbabago. Ngunit humingi ako ng paumanhin sa kanya at gumawa ako ng isang kanta. Nagpa siya din ng fiancé mo na tawagan akong master niya. At napagpasyahan mong puntahan at patayin ako. Ngayon sabihin mo sa akin. Sa palagay mo ba dapat kang mamatay? Ang mga mata ni Daryl ay kumislap sa layunin ng pagpatay. Habang nakatingin siya sa mga mata ni Daryl, nanginginig ang katawan ni Marcus, natigilan siya. Pagkatapos, tumayo siya at lumuhad sa harap ni Daryl. Nakiusap siya. Kapatid, big brother, hindi. Guro, master, mangyaring patawarin ako. Hindi ako maglakas loob na gawin itong muli. Akala ko hindi patas na ang dali mong makalayo. Hindi talaga ako naglalakas loob. Si Marcus ay natakot ng walang katotohanan, natatakot siyang patayin siya ni Daryl. Ang mga darating na bibig ni Daryl ay paikot-ikot paitaas habang sinabi niya ng isang malamig na tinig. Kahapon, nagdala ka ng higit sa 1,000 tao at pinahinto ako sa kalye. Ngunit hindi kita tinutulan. Hindi ibig sabihin na natatakot ako sa iyo. Kung nais kong gawin ito, ikaw ay namatay na ngayon. Ang matinding panloob na enerhiya ay bumulwak ng baliw sa Daryl. Nanginginig ang puso ni Marcus. Kahit na siya ay isang level 3 martial saint, siya ay nasamahan ng hininga ng aura ni Daryl. Master, nagkamali ako. Mali ako. Paulit-ulit na pagsusumamo ni Marcus at sinabi kay Daryl. Naniwala siya sa sinabi ng lalaki. Ramdam na ramdam niya ang nakakakilabot na aura mula sa katawan ni Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at tumango. Okay, magtiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Ngunit sa susunod, hindi kita madaling palalabasin. Kinawayan ni Daryl ang kamay. Mahusay. Maaari kang umalis ngayon. Nais ni Daryl na patayin si Marcus. Gayunpaman, mas mabuti na huwag magdulot ng gulo sa isang bagong lugar. Ang pinakamahalagang bagay ay upang makahanap ng isang paraan upang umalis ng mabilis sa kontinente. Si Cheryl, kasintahan ni Marcus, ay may malawak na network ng mga kontak, dapat may paraan para makaalis si Daryl. Naramdaman ni Marcus na parang binigyan siya ng kapatawaran, tumango siya bilang pasasalamat. Salamat sa iyo master. Salamat sa iyong awa. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid na may pag-asa. Humiling si Daryl at bumuga ng hininga. Sinar niya ang pinto at nagpatuloy na magnilay. Ang susunod na hapon, ang first floor lobby ng Wealth Dance Hall ay buhay na buhay, tuwang-tuwa ang lahat na nandoon. Ito ang araw para sa bagong kanta ni Cheryl. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay ay nasa kaganapan, hindi lamang ang mga VIP. Ngunit mayroon ding mga tao mula sa 4 na pangunahing mga sekta. Bukod doon, natipon din ang mga reporter ng High City. Kumuha sila ng litrato at naitala ang kanilang magagandang sandali kasama si Cheryl. Si Daryl, bilang Panginoon ni Cheryl, ay binigyan ng VIP na pwesto. Ang mga nasa VIP na upuan ay hindi ordinaryong tao. Napagtanto ni Daryl na ang karamihan sa mga panauhin ay mayaman, nagsusuot sila ng mga suot na sutla na katulad ng mga estilo ng Tang Dinastayo. Ang ilan ay naka-estilong suit pangkanluran din. Lumitaw silang lahat mayaman. Ang titig ni Daryl ay bumagsak sa isang matandang lalaki na hindi kalayuan sa kanyang paglingon. Dala ng matanda ang isang balahibo ng tagahanga at sutla na sutla, mukhang may kaalaman at matikas siya. Hindi siya mahina, marahil siya ay isang level 4 martial saint. Maraming tao sa paligid niya. At sinikap nila ang kanilang makakaya upang masiyahan siya. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay isang mapagmataas na tao. Si Mr. Ang matandang lalaki ay tinawag na Simon Crescent. At siya ay isang matanda mula sa Artemis sect. Kahit na hindi siya partikular na malakas. Siya ay may husay sa lahat ng mga uri ng kasanayan tulad ng piano, chess, calligraphy at pagpipinta. Mataas ang status niya sa Artemis sect.
Bulong ni Jul. Tahimik na tumanggo si Daryl. Dumating na ang lahat ng mga panauhin. At si Cheryl ay lumabas ng backstage na may ngiti sa labi. Wow! Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.